May nakikita ng solusyon ng Department of Migrant Workers para mapauwi sa bansa ang mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kabilang dito ang land travel upang maitawid ang mga OFW sa mga ligtas na lugar. Si Elijah Canlas sa detalye. Patuloy ang Department of Migrant Workers sa pagtulong sa ating mga kababayang naaapektuhan ng kasagsagan ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hinihintay lang nila ang go signal para makagalaw na ang kanilang makinarya para maibalik ang mga kababayang OFW na humihiling ng ma-repatriate. Bagamat hindi pa man maibibigay ang mga detalye ng ibang mga plano para sa repatriation, pero asahan na gagalaw agad ang kagawaran kapag masisiguro ang seguridad ng mga Pilipino sa Middle East. In the event that airspace of a particular country reopens, when airlines can resume operations, so of course that could be very well considered. Nauna na ngang inanunsyo ng Israel ang posibleng unti-unting pagbubukas muli ng kanilang airspace para sa repatriation. Pero binigyang diin ni Secretary Kakdak na tinitignan pa rin ang posibilidad ng land travel para maitawid ang mga OFW papunta sa mas ligtas na lugar. As of 12 noon ng March 4, 2026, nasa kabuoang 1,189 na OFW na ang humihingi ng repatriation. 278 ang mula sa Bahrain, 46 ang mula sa Israel, 62 ang mula sa Kuwait, 231 ang mula sa Dubai, 246 naman ang mula sa Abu Dhabi at 173 ang mula sa Qatar, habang 5 ang mula sa Lebanon. Samantala, nasa 1,824 na ang OFW na nabigyan ng assistance tulad ng pagkain, hygiene kits, financial aid, shelter o accommodation, welfare check, evacuation at hospital visit. Mayroon ding 236 na stranded na mga OFW sa mga international transit hubs gaya ng Hong Kong, Kuala Lumpur, Malaysia, Singapore, Manchester, United Kingdom at Ethiopia. Kasama na ang mga Pilipinong seafarer na stranded dahil sa mga barkong naipit sa Strait of Hormuz. Giit ni Kakdak, kahit na may mga umaatras sa pagpaparepatriate, karamihan ay umuuwi pa rin. Marami dyan yung mga na-cancel yung flights. Talagang pauwi na. Finish contract, vacation time. So they will most likely avail of the repatriation option or service. Dagdag pa ni Kakdak, choice pa rin ng mga OFW kung uuwi sila dahil walang utos para sa forced repatriation at hindi pa inaangat sa Alert Level 4 ang crisis alert ng Department of Foreign Affairs. Samantala, 2 Pinay ang naitatalang nasugatan, isa sa United Arab Emirates na nakaapak ng matulis na debris at isa sa Kuwait na natamaan sa leeg. Parehong OFW ang 2 na na-discharge na at kasalukuyang nagpapagaling. Para naman sa mga kumakalat na video sa mga social media sites, lalo na tungkol sa mga babaeng nasabugan o mano habang nagla-livestream, nilinaw ng DMW na nasa Pilipinas na ang mga naturang individual. Found no such incident in relation to the current conflict na may nagsasalita na nagla-livestream na Pilipina at biglang naapektuhan ng attack in this current conflict. And for any conflict for that matter, so hindi matrace yung particular incident na yon. Hindi na namin sasabihin kung sino siya at kung nasaan siya, but rest assured, we're assisting her at the moment. Pinapaalalahanan ng DMW ang mga OFW na sumunod sa mga gabay na ibinibigay ng kanilang host country at ang mga embahada ng Pilipinas sa kanilang lugar para makaiwas sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Patuloy ring bukas ang kanilang OWA hotline na 1348 at mga official social media channels para lubos na matulungan ang mga nangangailangan. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.